So, ano ang dulot ng spiritual gift? Okay? Magpalakas ng tao. Amen po ba? At ito ay hindi physical. Kasi kung physical, hindi po kayo pupunta sa church. Saan kayo pupunta? Sa gym. Yan, tama yun. Kaya makikita nyo, spiritual gift. Para tayo ay lumakas. Okay? Mag-impart sa inyo ng spiritual gift. Sa kausap ni Paul sa mga taga-Romans. Ano ba yung mga spiritual gift na pwedeng i-impart? So, kuha po tayo ng mga ilan. Ilan lang po yung gift ang pinag-usapan doon. Sabi nito, for to one is given the word of wisdom. Sa ibang tao, binigyan sila ng gift ng wisdom para sila ay i-share nila yon. To another, sa iba naman, yan. So, yun pala yung i-impart ni Apostle Paul. Okay? Yung wisdom na ibinigay sa kanya, na ma-impart niya. Okay? At yung knowledge na ibinigay sa kanya, ma-impart niya. So, pag yun ay naipapasa niya, na isasalin niya, okay? Na ipamamahagi niya, na isi-share niya, yung nakikinig ay nagiging ng wisdom and knowledge. Okay? Na itong wisdom nito at knowledge nito magpapalakas sa tao. Actually, ang mga nangyayari sa mga paligid natin, maganda o hindi maganda, magiging malakas tayo, magiging mahina, depende rin kung ano yung nasa mind natin. Talo na tayo pag nagpatalo tayo sa ating kaisipan. At ito naman ang pinagkukuhaan natin mula sa salita ng Diyos. Hindi lang turo ng tao. Nakuha niya hindi mula sa kalakasan ng tao, hindi sa salita ng Diyos. Kaya nga yun yung mga ginamit. Word of wisdom and word of knowledge. Itong word nito is word of God. Hindi galing sa tao lamang. So, yan po yung ginagawa natin ngayon. At gusto ko na maintindihan niyo yan. Bakit po kayo ma-attend dito? Kasi gusto nyo mag-gain ng wisdom and knowledge. Gusto nyo siyempre mag-grow sa pagkakilala kay Lord, sa relationship nyo sa Kanya. Pinapakita na hindi natin kaya mag-isa. Yung ibig ko sabihin na magiging Christian ako, susunod ako kay God sa way na gusto ko. Ayaw kong a-attend, ayaw kong meron someone na tutulong sa akin, hindi. Hindi natin kaya. Kailangan natin ang bawat isa. Ginawa tayo ni God sa ganung paraan. Nakuha niyo po? Dito ipinakita na yung spiritual gift ay gift. Okay? Sabihin niyo nga gift. So, binigay niya to, hindi niya ibinigay dahil yung isang tao ay matalino. Para siya ay magturo ng wisdom at knowledge at binigay niya to sa mga taong matalino o Christian na matalino dyan sa kanya niya binigay. Hindi po. Iba po ang batayan ni Lord. Honestly. Meron siyang pamamaraan na hindi natin maintindihan. Bakit ibinigay niya to sa tao, itong ganitong spiritual gift? Hindi dahil matalino siya. Honestly, kung babalik, natin, medyo baliktad pa nga. Okay? Yung mga bagay na ginagamit, may nakasulat sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27, na si God ay gumagamit sa standard ng mundo ay walang kwenta. Ibig sabihin, hindi sila influential, hindi sila matalino. Okay? Yun pa nga ang mas ginagamit ni God. At alam nyo ano yung reason? Para ang makita si God at hindi yung tao. Okay? Kasi kung ang tao ay matalino na, parang normal yun sa kanya. Okay? At ang mali doon, ang tao ay nagre-rely sa karunungan ng tao. Ang gusto ni God, ang tao ay magre-rely sa karunungan ng Diyos. Okay. So dito, makikita natin, tuloy natin, katulad kay Apostle Paul. Can we read? Example, kay Apostle Paul, merong mystery na ini-reveal sa kanya. Okay? Actually, kay Apostle Paul lang ang na-mention na merong mystery na ibinigay. Sa 12 apostle, hindi po na-mention na merong mystery na ibinigay sa kanila. Honestly, meron talagang mystery na nangyari. Sa mga apostles, apostle naman din si Apostle Paul, pero ang tinutukoy ko sa mga apostles, ito yung mga naunang tinawag na apostles, yung 12. Okay? Sa kanila, hindi talaga mystery. Sa kanila ay tinatawag na prophecy.
Sabihin nyo nga. Ano yung prophecy? Ibig sabihin ito ay naisulat na sa nauna ng mga prophets, okay, na nakikita lang nila at ginagawa at ina-apply. Pero yung mystery, okay, hindi po ito naisulat sa Old Testament, kundi diretsyo na ibinigay ni God the Father in Jesus Christ directly kay Apostle Paul nung nag-resurrect si Jesus Christ. Kaya mystery yun. Okay? Katulad ng alin? Katulad ng isa po doon, yung tinatawag nating rapture. Kaya marami pong ibang mga Christian church na hindi naniniwala sa rapture. Kasi hindi nila nakikita yon, especially sa Old Testament. Sa Old Testament kasi ang nasulat yung second coming. So yung second coming, na-prophesy na yan. Okay? Pero yung rapture, hindi na-prophesy yon. Mystery yon. Bakit naging mystery? Okay? Ito maaaring na isulat to, okay, sa Old Testament, pero blurred ulit ito sa kanila. Okay, nakuha niyo po, hindi clear at hindi nila nakikita na yung Gentiles ay isasama sa covenant of grace. Nakuha niyo po, na yung Gentiles, ito, maguguluhan yung iba rito, kasi nga sa kanila, hindi nila nakikita to. Okay, hindi nila nakikita. Sa Old Testament, blurred to. Okay, sa atin ngayon, hindi natin to nakikita dahil ang alam natin, ang mga Gentiles ay kasama na noon pa sa Old Testament. Okay? Pero ang totoo, hindi kasama ang mga Gentiles sa Old Testament dahil wala tayong covenant. Si God ay nakipag-covenant lang, okay, directly kay Abraham at sa kanyang mga magiging lahi. Okay? So, ang naging lahi ni Abraham, yung 12 tribes of Israel, means yung Israel. Kaya ito ay mga Jew na tinatawag. So, sa kanila, nakipag-covenant si God at nakipag-usap. So, si God ay directly kinakausap ang Israel at tinatawag na kayo ang bayan ko. Okay? Means, lahat ng mga lahi at mga bansa, hindi niya tinawag na bayan niya yun. Narinig niyo po? Kaya lahat ng lalaban sa bayan ko, kalaban ng Diyos. Nakuha niyo po? So, ang bayan niya ay anong bayan niya? At lahat ng bayan ay kalaban niya kung kalaban ng bayan niya. And generally, ganun nga po ang nangyayari. Kaya ang Diyos ay nasa panig ng Israel. Nakuha niyo po yun, yung labanan. Ang dami po kaya labanan sa Old Testament. At literal na labanan yun, ha? Kasi ang pinaglalaban nila doon, isa doon, is yung land. Hello po, dahil ipinangako sa kanila ay land. Kaya puro literal po ang pinag-uusapan doon. Okay? So, yung mystery, sa kay Paul lang po ibinigay yan. Isa pa po, baka sabihin nyo isa lang, okay, pero hindi ko babanggit lahat kasi hindi po ang message natin is about mystery. Okay? Ang message natin, doon sa verse verse 11 kanina, na may mga spiritual gift na ini-impart. Katulad nito, may nai-impart po sa inyo. Okay? So, tapos napunta natin tayo rito na katulad kay Paul na mayroong mystery na ibinigay sa kanya, kaya ini-impart niya sa atin yon. Katulad nito, sabi nga nito, sabi niya, as I have already written briefly, yung mystery na ibinigay sa kanya, sinulat niya. Okay? Kaya may ano pa yan, tingnan nyo. Continue. Yan, verse 4. In reading this, doon sa isinulat niya na tungkol sa mystery ibinigay sa kanya, then you will be able to understand my insight. Saan? Into the mystery na Kristo. Nakuha niyo po? So, ang ganda, no? Talagang kailangan natin ng bawat isa. So, huwag po tayong hahanap na, okay na ako kay ganito, okay na ako kay ganito. Ang body of Christ ay napakalawak. At may mga spiritual gift na ibinigay sa mga tao. At iba-iba. Kahit nga po ang mga teacher, may mga teacher dito, taas nga po yung mga teacher, please. Taas kamay naman, may mga teacher tayo. Kaya taas ang kamay para makita nila. Ang mga teacher, tingin ko matatalino kasi teacher nga nagtuturo. Okay? Pero, ina-acknowledge nila na ang kanilang specialty, kung ano yung forte nila. Like example, kung yan ay history,
History talaga. O, pang history lang ako, pastor. Ang mga babae, maraming history yan. Alam nila ang history. Okay? Diyan sila magaling sa history. Hindi nila nakakalimutan yun. O, naalala mo nung nagkasala ka sa akin? Kita nyo? So, history yan. Yan, biro lang. Okay? So, di ba, meron rin sa mga teacher na math, doon sila magaling. Yung iba naman ay English. Pero pare-pareho silang teacher. Ganon din kahit sa mga pastors or mga teacher na hindi yung teacher na tinawag sa paaralan o sa secular na pagtuturo, kundi teacher na pagtuturo sa spiritual, iba-iba rin ang ibinigay sa amin. Kaya ako honestly, na-acknowledge ko na marami po akong hindi talaga alam. Kaya honestly, pakinggan nyo, ako rin nakikinig. Ako mismo. Okay? Of course, bakit naman hindi ako makikinig? Kaya nga, sabi ko, kinireit tayo na hindi maging independent, kundi maging dependent sa body of Christ. Isang katawan tayo eh. Okay? So, hindi tayo isang religion. Isang katawan. Napakalawak nun. Yung religion, pwedeng iniisip nyo, pangalan lang yun. Hindi. Isang, ang tawag nga sa atin, kaya ito yung pangalawang inaano ko, yung mystery. Sa Old Testament, okay, wala pa tinatawag na body of Christ. Unang-una, wala pa literally, okay, si Christ doon. Yung sinasabi ko literally, kaya inano ko nga, nag-i-exist na si Christ, si Jesus. Pero hindi pa siya physically alam ng mga tao kasi hindi pa siya nagkatawang tao. Nakukuha niyo po yung point? Nung nagkatawang tao siya, doon lang natin doon lang more natin nakilala. Pero sa Old Testament, si God the Father po. So walang tinatawag na body of Christ sa Old Testament. Yan po ay mga mystery. Nakuha niyo po? Mystery po yon, yung body of Christ. Ano ba yung body of Christ? Pwede rin natin tawagin yung church. Okay? So, yung church at body of Christ, isa po yan, at yan ay mystery. Na ano po ibig sabihin? Ito po yun kahit Jew ka, kahit Gentiles ka, kung sumampalataya ka sa Ebanghelyo, sa death, burial, and resurrection, naging isa kayo na tinatawag na body of Christ. Kaya ang sabi doon, wala nang pagkakaiba ang mga Jew at mga Gentiles kasi isa na sila as Christian or church or body of Christ. Nakuha po natin yon, mystery po yon. Okay? And then pumapasok sa isip natin, kaya kinukontra nila yung rightly dividing. Sabi, wala nang pinagkaiba. Yes, wala nang pinagkaiba sa ganitong sense. Winakasan ni God yung naghahati at nagdi-divide sa Jew at Gentiles. Winakasan niya yun. Pag sinabing winakasan niya yun, dinimolish niya yung nagdi-divide sa kanila. And what is that? What is that? Law. Yung ibinigay na covenant of law sa mga Jew na wala yung Gentiles, kaya nagkaroon sila ng division. Through the death of Jesus Christ, winakasan niya yun, kaya hindi na tayo tinatawag na covenant of law, kundi covenant of what? Grace. Magkaiba. Nakukuha niyo po? Yun ang winakasan niya, pero it doesn't mean na wala ng mga Jew at Gentiles nung sumampalataya. Jew pa rin sila, pero hindi na sila kinukonsider na Jew, kundi Christian. At part ng church or body of Christ, but still Jew. Nakukuha niyo po? Kaya pag na-mention pa rin yung Jew doon, ang pinag-uusapan kung ano yung mga ibinigay sa kanila noon ay hindi na pwedeng dalhin ngayon sa church. Okay? Yun naman yung pumapasok na rightly divide. Kasi, pag pinapasok mo pa rin yung mga dala-dala nilang tinuro sa kanila noon, ipapasok sa church, hindi na rightly divide. Itong mystery na ibinigay kay Paul, okay, made known to me by revelation, isinulat niya. Kaya si Paul, gusto niya pumunta, ano naman ang gagawin dito pag gusto niya pumunta? Gusto ko lang makita nyo. Sa iba, sinulat niya. Pero sabi niya, ay long na ako ay makita ko kayo personally. Pag nakita niya personally, ano gagawin niya? Paano niya i-impart? Hindi na sa true letter, kundi true verbal. Nakukuha niyo po yung point? Alam mo naman magkasama kayo, magsusulatan pa kayo. Nakukuha niyo yung point? Nakukuha niyo po? Yes. Saan ginagamit ang sulat?
Pag malayo. Okay? Pag siya ay kasama na, kaya nga gusto niyang makasama sila, ipapasa niya pa rin. But this time, through verbal. Marami nga minsan nagtatanong sa akin at sagot ko, ang hirap mag-explain through text. Magta-type, mag-ite-text or i-chat. Ang hirap naman talaga. Mas kaya ko magpaliwanag through ganito, sa pagsasalita. So nakita niyo rin yung kahalagahan ng pagsasalita. Okay? Kung gaano kahalaga ang pagsusulat, doon niya inilalabas kung ano yung nasa loob. Okay? Yung pananampalataya, paniniwala, at mga ibinigay sa kanya na spiritual gift, which is wisdom, knowledge. Okay? Nasa loob lang lahat yon, pero mailalabas natin yon sa pamamagitan ng pagsusulat o pagsasalita at pamumuhay. Nakuha niyo po yun ang mga pinag-usapan natin. Tama po ba? Kaya hindi lang sa pamumuhay, kundi sa pagsasalita rin. Isa pa rito yung tinatawag ng mystery of Christ. Isa na lang bago natin ito iwan. Kasi noon, nakasulat po ito ang Gentiles is wala silang hope at wala silang God. Okay, nakasulat po yun sa Bible. Hindi ko sabi ko nga, lahat naman kaya kong i-ano yung verse, kaya lang hahaba. Kaya minsan mini-mention ko na lang. Kasi maaaring yung iba nabanggit ko na yun yung no hope and no God, yung mga Gentiles, di ba po? Okay? Yung panahon na yon, in time past. Kaya talaga may in time past at meron tinatawag na but now. Ano tawag sa mga ganon? Dispensation. Nakukuha niyo po? Okay. Yung time past and but now. Kasi iba ang covenant. So, yung time past, ang mga Gentiles is no hope and no God. May God sila pero hindi true God. Kaya no God pa rin yun. Nakukuha niyo po? Dahil hindi tunay na Diyos. Kung hindi Diyos-Diyosan lang, sila Baal and so on and so forth. Kaya walang God ang mga Gentiles kasi hindi yung tunay na God ang meron sila, katulad ng mga Jew, tunay na God. Kasi yung mga Jew, tinawag yung tunay na God, ginawa silang bayan, so meron silang covenant at nakikipag-usap si God, kaya yung God nila, tunay na God. Yung Gentiles, wala silang covenant, kaya yung God nila, God-Godan lang sa ibang, nakuha niyo po, gawa nila. Pero rito, ang mystery, sa New Covenant, ang mga Gentiles, ang ating hope ay si Christ. Okay? So, isa yun sa mga mystery. Kasi nga, naka-blurred yun sa Old Covenant, na ang Gentiles ay kasama na, kaya blurred yun. Pero this time, yung mystery na ibinigay. Okay, tuloy ko na. Can we read? Whatever you have learned or received or heard from her, will shake you when it will prophesy. And that God will teach you. Ito, medyo kompleto. Whatever have learned and or received. Generally, ito nakukuha to sa letter ni Paul. Nakukuha niyo po? Yeah. Okay, yung natutunan at natanggap nila. True letter yan. Ito naman, heard. Anong ibig sabihin to? Verbal. Heard narinig. Okay? Ito naman, seen. So, dyan natin nakikita yung faith din. Okay? Yung paniniwala nasa loob. Pero makikita natin kung ano ang kanyang sinusulat, sinasabi, o nakikita sa pamumuhay. Nakukuha niyo po? So, lahat yan ay mahalaga. So, hindi totoo na ang mahalaga ay pamumuhay lang. Okay? Mahalaga yung sinasabi natin. Kasi kaya ko po sinabi yun, medyo na-misinterpret. Laging sinasabi nila, ang mahalaga ay pamumuhay, hindi puro. Ang mahalaga ay action, hindi puro Salita. yun. So, because of that, nag-react tayo na hindi na lang tayo magsasalita. Nakukuha niyo po, ipamumuhay ko na lang. Nag-react, may mga ganun Tama po ba? Yes. Overreacting. Naging over. Yan. Parang kunyari lang bati kami ng wife ko, kaka-Valentine's lang. Okay? Pag minsan parang napipigilan ko siya magsalita, sabi niya, gusto ko lang naman mag-impart or mag-share. So, parang napipigilan ko siya. Ang sasabihin niya, hindi na ako mag-share. Overreacting. Di ba? Over. Hindi ko naman sinabi, huwag kang magsalita. Sabi ko lang, okay, pinapaalalahanan na lang kita sa time. Okay, nakukuha niyo po yung point? O, so nagre-react na siya, hindi na ako magsasalita. Eh, madalas ganun sa mundo. Minsan, nako-condemn tayo. Sinasabi na nila na, oh, Christian ka pa naman. Oh. Kaya because of that, hindi na lang sila magsasalita about God. Nakuha niyo po yung point?
Nag-react rin tayo noon. Hello? Pero rito, ang pinapakita rito, paano tayo mag-i-impart sa tao kung hindi tayo magsasalita? Subukan yung hindi ako nagsasalita. Hello? Nakukuha niyo po, so ano yung wisdom and knowledge na ipinigay sa amin kung hindi kami magsasalita? So nagsasalita ako rito, hindi dahil perfectong tao ako, hindi po. Nakukuha niyo po, why? Kasi walang perfectong tao. Kung tungkol lang sa perfecto, di wala talaga magsasalita. Clear naman, di ba? Kung ano natutunan nyo at tinanggap nyo, generally sa sulat yan ni Paul, kaya si Paul, ang mga sulat niya ay talagang sulat niya sa mga churches. Okay? Narinig nyo po yun? Yes. Okay, mula sa Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonica, so mga churches po yan. Okay? Mga natutunan nyo, narinig nyo, siyempre dumalaw siya doon at nakita nyo sa akin. Gawin nyo yon. Okay, tuloy, dito, spoken, dito speak. Dito, sa faith, ang kanyang ini-speak, dito naman sa kanyang believe, kanyang ini-spoke. Okay, ano ibig sabihin lang yan? Kung ano talaga yung nasa loob mo na paniniwala mo at pananampalataya mo, hindi mo lang itatago yan. Nakukuha niyo po? Hindi mo lang itatago, hindi mo sasarilihin lang yan. Hindi po yan inilagay para sa pilihin nyo. Kailangan isalita nyo. And ito, ginagamit to, itong verse na to, ng mga tinatawag na, tawag lang naman, okay, yung tinatawag na modern grace. Okay? Modern grace. Ibig sabihin, itong modern grace, negative ang ano nun, yung grace sa Bible, iniba nila, iniba nila, okay? Modify nila. Hindi yung grace talaga sa Bible. Ito yung sinasabi na, kailangan sabihin mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ang sasabihin nyo kung ano yung nakasulat sa Bible. Okay? Kasi kung ano nakasulat sa Bible, yan yung sasabihin nyo, dahil once na sinasabi nyo, pinanghahawakan nyo kung ano lang nakasulat sa Bible. Hindi yung kung ano yung sasabihin nyo na gusto nyo lang mangyari na kahit outside sa Bible, huwag kayong mag-expect na mangyayari yun. Kasi hindi naman nakasulat. Nakuha nyo po? Like example, sabi ng iba, okay, yayaman ako. Yayaman ako. Ini-encourage mo lang sarili mo. Pwede yun. Di ba? Pero huwag mong expect na 100% ay mangyayari sa'yo yun. Kasi hindi sinulat yun na ginagarantid ni God na lahat ng Krisyano ay payayamanin niya. Nakuha niyo po? Hindi niya ginarantid yun. Wala siyang pangako. Okay? Na lahat ng Christian ay payayamanin ko, excuse me financially. Okay? Materially. Walang nakasulat na ganon. Nakuha niyo po? Okay? Instead, ang nakasulat doon na pinayaman talaga tayo ni God, spiritually yun. Kaya talagang guaranteed yun at totoong nangyari yun sa atin. Nakuha niyo po? Na simula nung tayo nanampalataya, naging anak tayo ng Diyos, kaya mayaman kayo. Nakuha niyo po? At kailangan wikain niyo yun dahil sa tuwing nagkakasala tayo, kailangan malaman natin kung ano yung tunay na identity natin na ako ay anak ng Diyos. Nakuha niyo po? Kasi pag tayo nagkakasala, okay, dahil nagkakasala pa rin naman ang mga Christian. Pero itong message, itong sinasabi ko, hindi ko pinopromote ang sin. Sinasabi ko lang yung totoo na nangyayari. Okay? Kasi pag nagkasala ang Christian, ito ang pagkakaiba. Tayo ngayon ay nakakaramdam tayo ng hindi maganda. Yan pa lang ay sign ng maganda. Bakit? Kasi noon, pag tayo nagkakasala, normal lang sa atin at wala tayong nararamdaman na hindi maganda. Kasi normal lang sa atin na gumawa ng masama na okay lang. Pero ngayon, bakit tayo pag gumagawa ng hindi maganda, nakakaramdam ako ng hindi maganda? Yan ay sign ng maganda. Nakukuha niyo po na mayroong nagkaroon ng change sa loob mo. Hello? Hi. Na mayroong banal na espiritong nananahan na sa'yo, hindi katulad noon. Ikaw lang. So, because of that, pwede natin ma-misinterpret na i-condemn ngayon tayo, hindi ng Holy Spirit,
Kung hindi ni Satan, i-condemn tayo na ganyan pa yung ginagawa mo, Christian ka, ganyan ginagawa mo. Niloloko mo lang yung sarili mo, or ikaw ay isang hipokrito. Gaganon ka, ang tawag doon, kino-condemn. Hindi ang Holy Spirit, kundi si Satan. And because of that condemnation, pag yun ay pinakinggan mo, alam mo ano magiging resulta? Tingnan nyo ano resulta. Ihinto ka na lang. So ngayon, pag minto ka na lang, hindi ka na nag-church, about pagsunod kay Lord, ano man gawin mo, hindi ka na-condemn. Kasi suko ka na eh. Nakuha niyo yung point? Hello? Hi. Oh. So nakikita niyo po yung ibig sabihin nun. Ang gawa naman ng Holy Spirit is not to condemn us, but to convict us that we are the righteousness of God. Ano ibig sabihin nun? Nagkasala tayo, still sinasabi ng Banal na Espiritu, tayo matuwid dahil sa dugo ni Kristo. At ang nangyayari sa atin yan, dahan-dahan na tayo nag-grow na ipipit lang natin yung sarili natin kung sino talaga tayo. Okay? Ipamumuhay natin kung sino tayo. Nakukuha niyo po? Palakpakan natin si Lord. Okay, sana naiintindihan natin po yun. So, nakuha niyo po. So, ibig sabihin, kung ano yung nasa puso natin, lalabas talaga. Hindi po kayang itatago lang. Kaya hindi po tama na mananahimik lang tayo. Amen po ba? Amen. And by the grace of the Lord, naway, yun po yung pinagpe-pray ko. Matutunan natin tayo magsalita kung ano talaga ang nasa puso o pananampalataya o paniniwala niyo. Kailangan yung magsalita. Hindi po pwedeng manahimik lang kayo. Hindi po pwede. Hindi nila nalalaman kung ano nasa loob yung kung mananahimik kayo. Okay? O, bigyan ko kayo ng sample na kayo ay hindi nananahimik. Pag kayo nagpo-post, ibig sabihin nagsasalita kayo. Through that message mula sa post. Nakukuha niyo po kahit hindi kayo ang sumulat. Yun ang pahiwatig niyo. Okay? Like example, kung ang asawa mo ay hindi nagbigay ng flowers, magpo-post ka na nagpaparinig ka sa asawa mo. Sana naman nararamdaman mo. Di ba? Di ba may mga post na parinig? Kahit na hindi ikaw ang sumulat? Hello po, tama po ba? Bakit pagdating sa FB nagsasalita kayo? Pero hindi nyo rin isalita kung ano ang paniniwala o pagkatao mo ngayon. Hindi dahil perfect ka uli. Condemnation yon. Kaya pag hindi ka nagsasalita, condemnation yon. Para hindi ka nalang i-condemn ng tao at hindi ka ma-condemn. Mali yun. Hindi po tama yon. Okay? So sana matuto tayo magsalita. Actually, nai-encourage ako. Ayoko lang i-mention ang mga name. Nai-encourage ako pag nakikita ko. Nakikita ko kung ano ngayon ang paniniwala o yung faith ng isang Christian or ng mga kasama natin. Nakukuha niyo po? Hindi ko po may mention lang yung name para hindi na po maano sa tao. Like, sasabihin niya, wow, nakita ko na ang katotohanan. Nakaka-encourage yun. Palakpakan natin si Lord. Tama po ba nakaka-encourage yun? Tama po ba? Nagsasalita kayo. Okay? Pero ulitin ko, yung pagdating naman sa Word of God opinion, okay, respetuhan lang. Nakuha niyo po? Kasi hindi naman talaga lahat isa So kung meron tayong mga paniniwala, respetuhan lang yun. Walang problema yun. Pero pagdating sa Word of God, yun talaga ang final authority. Okay? Pwede po ba? Matuto na tayong magsalita? Pwede po ba? Amen. Pwede po ba? Amen. Pinakukumit ko sila. Nagkukumit. Oo daw, pwede. Nagkukumit. Magsasalita na kayo Kawawa naman ang mga facilitator, kinakausap lang nila sarili nila or nagmo-monologue. Kaya nga minsan ayaw ko rin makialam Kasi ako na rin yung nagsasalita ng Sunday. Ako pa rin ba sa Zoom gathering natin? Nakukuha niyo yung point, talagang pinapasa ko sa kanila yun. So matuto tayo magsalita. Palakpakan natin si Lord. Okay? So we expect na nag-grow tayo. And salamat, may mga nagsisimula na rin magsalita. Nakukuha niyo po? At ina-expect natin na marami pang magpapakita ng kanilang faith at kanilang paniniwala. Dahil ang sabi sa scripture, ano po ang sabi?
Good man brings good things out of the good store of his heart, and the evil man brings evil things out of the evil store of his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Okay. Tandaan nyo to lahat na nakasulat sa Bible ay nasulat, okay, sa ikatututo natin. Okay? Pero hindi isinulat directly sa atin, okay, na sa atin sinasabi yun na gagawin natin. Ang directly na gagawin natin, yung sinulat para directly sa atin, ay sulat ni Apostle Paul dahil siya ang apostle na tinawag. Ang tawag pa nga dito is appointed. Appointed talaga siya. Minsan, yun ang ginagamit ko para mas maintindihan nyo which is nakasulat naman yun talaga sa Bible. Si Paul is appointed na apostle para sa Gentiles. Kaya kung ano sinulat niya, directly tayo talagang kinakausap at sinusulatan. Okay? Pero yung ibang apostle, hindi po direct sa atin po yun. Bakit? Kasi may apostle para sa mga Jew. Rinig nyo po? At directly, ang 12 apostles po yun. Ito, hindi po si Apostle Paul, pero may matututunan tayo rito. Nakukuha niyo po? May matututunan tayo, hindi natin binabaliwala lahat. Lahat po from the Old Testament, may matututunan tayo. Pero at least clear sa mind natin, hindi directly tayo kinakausap dito, pero may matututunan tayo. Kasi sa iba, gagamitin nila to at magiging mali. Kapag ginagamit nila na parang ina-apply nila na directly tayo ang kinakausap. Parang ganito, pwede nilang sabihin, o ikaw masama ka. Okay, masama, ayan, good out of the good store. So masama puso mo kasi masama mga gawa mo. Nakuha mo yung point? So nakikita nyo, ang natataas is about law and works. Nakukuha nyo po? Pero may matututunan tayo dito. Okay? Ang general matututunan natin dito at ma-apply dito. Okay? Kung ano yung lumalabas sa bibig, mula yun sa puso. And remember, tayong mga Christian, we are new creation. Nakuha niyo po, hindi na tayo yung dating Ramoncito. Hindi na kayo dating Alma. Okay? Nakuha niyo po, iba na tayo. We are new. Okay. Ibig sabihin, totoo to kaya ang talagang gospel is death, burial, and resurrection. Kasi yung dating Ramoncito, namatay na yun. Nung sumampalataya kay Jesus, namatay na yun, kasamang napako ni Kristo. Pero ngayon muling nabuhay at yung bagong Ramoncito, na katulad ng pagkabuhay ni Jesus, bagong Ramoncito na yun, na merong relasyon. Amen? Kaya nakikita niyo po, magkaiba na, pag meron tayong ginagawa na hindi tama, nasasaktan tayo at nakakaramdam tayo ng ibang pakiramdam. Hindi katulad noon, normal lang. Nakukuha niyo po yung point? Pero ang pag-ano rito, meron na tayong bagong puso, bagong isip, at banal na espiritu. Amen? So, hindi nyo gagawin na parang dito na hindi pa pinag-uusapan ng banal na espiritu rito. Nakukuha nyo? Ang dating lang, kung anong ginagawa mo, yun ikaw agad. Nakukuha nyo? Hindi pero dito iba. Yung kay Paul. Tayo, kung ano tayo sa harapan ni God, tayo naging anak, pinagkaroon pa tayo ng banal espiritu, pag may-ari na tayo sa Kanya, pero may mga time, talaga nagkakamali tayo, tapos i-condemn ka ni Satan, ang sama mo talaga, dahil sa ginawa mo. So, tingin mo, masama ka talaga. Pero magkaiba yon. Kaya dito, pwedeng maiba to. Okay? Pero dito, nakuha niyo na po yung point ko, hindi ko na po lumalabas sa atin kung ano talaga. So, tayo ay new creation, sasabihin, lumalabas talaga yan. Kung ano nasa puso nyo, overflow yan ng heart nyo. Sabi nyo nga, overflow. Hindi nyo mapipigilan. Okay? Kung ano talaga ang overflow mula sa heart nyo, lalabas talaga. Si God ay mabuti. Si God ay mapagmahal. Si God ay mapagkakatiwalaan. Si God ay faithful. Palakpakan na. Palakpakan na. Amen? Overflow. Lalabas talaga sa heart mo. Can we read? The things of the earth we say in the presence of many witnesses, as the reliable people who will also be qualified to reach others. Tingnan nyo kung ilang salin po to. Tingnan nyo ilang salin na tao
mula kay Apostle Paul, okay, papunta sa iba. And the things you have heard, so sino yun? Si Paul, at yung kausap ni Paul. You have heard, you have heard, yung you, tsaka si Paul ang nagsasalita kasi. Mula kay Paul, papunta sa you. So dalawa na yon, kay Paul at sa kanya. They have heard me say to the presence of many. Etong many naman na say to the presence of many, pangatlo na to. Okay? Many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So ilan po ang salin? 4. Okay? Tingnan nyo ha, pansinin nyo ha, parang ganito. Nagsasalita ako sa inyo. Nagpapasa ako ng wisdom and knowledge. Okay? Kayo yung pangalawa. Kayo yung you. Okay? Na ang intention nyo, magturo rin. Okay? Magturo rin, okay, sa reliable people na ine-expect nyo itong reliable people na ituturo niya rin sa iba. So, nag-i-impart. So, magsasalita yan. Tama po ba? Pwede po bang sign language? Pwede. Yung hindi nakakapagsalita. Tama? Amen. Pero nakakapagsalita po ba kayo? Amen. Oo. Okay? Ngayon, ang tanong dito na reliable people. Sino kaya yun? Yung medyo may question doon eh. Ang isa nakikita ko doon, ito yung mga tao na willing din na i-share nila sa iba. Kasi, kung mag-share ka sa tao na alam mo na hindi mag-share ng iba, you are wasting your time. Kasi hindi niya ipapasa sa iba. Nakukuha niyo po? So, yun ang reliable na tao, yung alam mo na may heart siya na ipapasa niya sa ibang yun natutunan niya. Kasi kung magtuturo ako ng 100, itong 100 na to, na tinuturuan ko, na alam ko na talagang walang intensyon. Alam niyo po yung intensyon? Wala sa plano niya na magturo sa iba, kung hindi para lang sa sarili niya, hindi reliable na tao yun. Kaysa mas worth pa magturo ako sa 10. Nakuha niyo po? Na alam natin na may desire na matuto at gusto magpagamit kay God na mag-share kung ano yung natutunan, ipapasa niyo yun sa ilang generation niya. Katulad nito, kunyari, kayo, yung me ay yung you, tapos tuturo sa people at sa other. Tingnan niyo kung pang yun ay sa 10, ilan ang magagawa nun? At yung ito naman, magtuturo ulit pabalik sa kanya, siya naman yung magiging ito, at magtuturo sa you, at magtuturo sa people, at magtuturo ulit sa others. So yung 100 na hindi nagtuturo sa iba, lalagpasan niya yun. Kasi multiplication yun, ang dating. Nakuha niyo po? Yung 100 lang yun. Ito, nagsimula ka sa 10, aabot to sa 1,000. Nilagpasan niyo yung 100. Yun yung isang nakita ko na tinatawag na reliable na tao. Ibig sabihin, huwag ka mag-spend na maraming time sa alam mo na ayaw magpagamit sa Panginoon. Sasarilihin lang. Kasi iisa ka lang din, so means make your time na maging worth it. Pero of course, hindi ko sinasabi na hindi natin bibigyan ng chance ang lahat. Tama po ba? Okay. Sana, I believe that kayong lahat ay reliable na tao. Amen? Sabi ni Kagawad Alma, wow. Palakpakan natin si Lord. Amen? Totoo naman yun. Okay? So, naniniwala tayo dyan. Tuloy natin. Ito, isa lang to na sample ha. Kita nyo ito sa Old Testament to. At ang hindi lang nasa Old Testament, hindi siya spiritual kung titignan nyo. Pero andun yung thought. Can we read? Ito, hindi to more spiritual ang titutukoy niya kasi ang pagtuturo sa anak ay more parang niisip natin is para sa buhay or mga bagay-bagay, hindi spiritual. Pero, yun nga, may matututunan tayo at pwede natin i-relate, okay? Katulad ng pinag-aaralan natin tungkol sa spiritual na natututunan natin, kailangan natin rin ipasa sa anak natin. Kasi yung anak natin, hindi niya kakalimutan yun.
Pag hindi niya kinalimutan yon, ano ina-expect natin? Ituturo niya rin yon sa apo niyo. Kung gusto niyo yung apo niyo mapabuti, kailangan i-train niyo yung anak niyo. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga anak natin dyan na tumatakbo, kaya inaalaw natin, okay lang, kasi wala tayo talagang lugar na maayos na para i-separate ang mga bata para merong someone na magtuturo sa kanila na tinatawag na Sunday school, na doon pa lang ay tinuturuan silang. So, dito nakikita nyo po, i-train natin yung anak natin. Kami po, pakinggan nyo ha, kami po intentionally, tinuturuan po namin si Simon. Intentionally. Intentionally. Lahat, spiritual, physical, sinasabihan namin siya, anak, magkaroon ka ng heart na pagtulong sa tao. Tinitrain po talaga namin. Hindi lang mga bagay na physical, kundi spiritual, at hindi lang mga bagay na spiritual, pati physical. Nakukuha niyo po. Kayo, for sure, tinuturuan niyo yung mga anak niyo. Oh, example lang, mga sample lang ng mga ano na alam niyo ikabubuti nila. Ano yung pagpang nagpapalambot ka? Pressure ko, ano ba yon? O, tuturo mo, anak, huwag mo bubuksan agad yan, sasabog. Of course, di ba? Kasi mga bata pa sila. O, ang damor kung paano sila lumalaki at ano yung tinuturo nyo sa kanila. Pero pagdating sa spiritual, kayo rin po ang magtuturo sa kanila. Una sa lahat. Amen? Huwag nyo ipagkakatiwala sa pastor lang. Kasi ang pastor, generally, isang beses lang namingit yan sa Sunday at ilang oras lang. Kayo ang kasama, kayo ang magtitrain. Okay, para sa spiritual nila. So, yan, nakita nyo, natuto tayo. May natutunan ba tayo? Yes. O, ginamit natin, pero hindi tayo directly rin kinakausap dito. Pero may matututunan tayo. Okay? Ibang version. Para makuha nila. Teach. Ano dito? Train. Dito? Okay? Child. Ito, youth. Okay? So, at least nasa 12 na tayo. Kanina 11. Okay, can we read? Kita nyo, pag nag-aaral tayo ng context, habang hindi pa lumalayo siya talaga sa usapin, may connection talaga sa sinasabi niya. Yung una is mag-impart. Tama po ba? Ito naman mutually encourage na faith. Ibig sabihin yung faith ni Kagawad Dilda, kaya niya akong encourage. Yes. Hindi lang yung faith ni Pastor ang kaya mag-encourage kay Kagawad Alma or kay Ate Josephine, kundi yung faith niya kaya mag-encourage sa bawat isa. Yes! Alam niyo po ba, pag umaattend kayo na encourage kami? Narinig niyo po? Alam niyo po ba, pag umaattend kayo na encourage kami? Kasi generally to, hindi po ibig sabihin period generally, pag hindi umattend, hindi naman ibig sabihin hindi lang naka-attend. Magkaiba po yun Pag hindi na uma-attend, yun. At yung hindi lang naka-attend, magkaiba po yun, di ba? Yung hindi lang naka-attend, meron lang nangyari, nag-conflict sa schedule. Pero yung hindi na uma-attend, alam nyo na yun. Tuloy-tuloy na yun. So there's something wrong. Ibig sabihin, generally, maaring, kita nyo maaring weak siya spiritually. Nakuha niyo yung point? Kaya pag kayo nakikita namin, masaya kami kasi alam namin, generally, andyan pa kayo lumalaban. Andyan pa kayo gusto niyong tumayo sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating nakuha niyo po? Excuse me, bakit may naliligtas o hindi? Yun yung free will kung pakikinggan nila yung gospel. Nakuha niyo po? At bakit merong iba na lumalaan talaga nag-grow kay God, yung nakikita yung truth? Katulad nyo, hindi nyo ba binigyan ng pagkakataon marinig yung rightly dividing the word of truth? Sagot naman po. Yan isang beses ko pala nagamit. Sagot naman po. Palakas naman. Okay. Isang beses ko pala naman nagamit. So nakikita nyo na ibig sabihin nun, yung narinig pa lang nila na nagkaroon ng change yung church, na rightly divided, nakita nyo, umagwat agad yung iba. Hindi agad nila binigyan ng pagkakataon, pakinggan. Yeah. Hindi lang maganda. Okay? Ang mahalaga, yung katotohanan. Kasi yung iba, maganda sa pandinig. Nakuha nyo po? Pero kung hindi na sa katotohanan, aanoy mo yung maganda sa pandinig. Kung alam mo naman na sa kamalian or
na sa kasinungalingan. Amen. Okay? Ito nakakatakot eh. Sasabihin ko to sa inyo. Mayroong mga katotohanan na marireveal lang sa end, sa wakas. Nakukuha niyo po? Ibig sabihin, sa habang buhay nila, walang nangyayaring hindi maganda sa kanila. Sa habang buhay nila, maganda nangyayari sa buhay nila. Pero sa end lang mag-reveal na sila ay nakapamuhay sa kasinungalingan na hindi pala katotohanan. Nakukuha niyo po yung point? May mga ganung bagay talaga. Sa dulo na lalabas. Kaya nga ito medyo ano yun na sinasabi na laging sa huli ang pagsisisi. Pero yung iba, nakita pa nila. Diba? Yung sinasabi ko sa end is yung pagharap na sa Panginoon, doon lang na-reveal talaga kung ano yung truth. Nakukuha niyo po? Pero, paano mangyayari na hindi yung sa pagharap ni Lord ay doon lang na-reveal yung truth? Ibig sabihin, nung nabubuhay ka pa lang, dapat open ka talaga. Nakukuha niyo po? Open ka, pero hindi lahat tatanggapin mo. Kung hindi tinitingnan mo, ano ba talaga yung sinasabi ng Scripture? At tingnan niyo po, sasabihin ko sa inyo, hindi lang dapat may isang verse. Titignan niyo yung kabuuan ng Bible. Kasi lahat ng religion, may verse silang ibibigay. Nakukuha niyo po yung point. May verse rin sila ibibigay, pero itong verse ba nito is talaga nagko-complement o talagang hindi nagko-conflict sa kabuuan ng Bible. Nakukuha niyo po? Yun. Kasi lahat po na religion may verse sila. Nasasabihin na mayroong katuruan na lahat ng Krisyano ay pinangako ang yayaman. May verse sila doon. Okay, lahat ng Krisyano ay pinangakuan ni God na gagaling. 100%. May verse pa rin sila doon. Okay? Pero dapat titignan mo yung kabuuan. Pero tingnan nyo, pag tinignan mo ng kabuuan yun, makikita nyo ano yung katotohanan. Eh, mismo nga si Apostle Paul nagkasakit. Nakuha nyo po? Oh, eh yung mismong mga kasama ni Apostle Paul nagkasakit na ipinag-pray niya pero hindi rin gumaling. Okay? Kaya iniwan niya meron pang karamdaman yung time na yun. Nakasulat po yun. At kahit si Apostle Paul ay nagbigay ng advice kay Timothy na uminom ng konting wine, pero hindi yung katulad natin ngayon, konting wine para tumunaw sa kanyang okay? So, ibig sabihin, makikita nyo, hindi niya na lang pinag-pray para tapos na agad yung problema mo, Timothy. Nakuha niyo yung point? So, pag tinignan mo yung kabuuan, makikita mo yung kabuuan. Okay? Focus naman ako rito, yung word mutual. Mutual. Okay? Pero yung mutual dito, mutual na makapag-encourage ng pananampalataya sa bawat isa. Okay? Napakahalaga po nun. Kaya nga rin tayo actually nag-church nakasulat sa Hebrew para tayo ma-encourage. Kasi yung makita pa lang natin yung bawat isa, we have same spirit. Okay? Parang, ano ba ibig sabihin ng same spirit? Nagpapalakasan tayo. Kunyari, ipinaglalaban natin. Ano bang mga pinaglalaban natin? Ipinaglalaban natin dapat, example lang, ang kulay natin ng buhok ay kulay red. Example. O, kunyari lang yan. At ako si Kagawad Alba. Okay? So, meron tayong 10. Habang nagmimit tayong 10, na-encourage tayo. Pero pag dahan-dahan nababawasan, nagiging kulay blue na yung iba, nadi-discourage ka na, nababawasan tayo. Nababawasan yung mga buhok natin na kulay red, nagiging kulay blue na sila. Nakukuha niyo po yung point? Ibig sabihin, ganun din yung ibig sabihin, ito yung mga taong nag-decide na gustong mag-grow kay Lord, makilala at sumunod sa Kanya at maglingkod at sumamba sa Kanya. So, we have same spirit. So, habang nakikita namin kayo, na-encourage kami sa faith nyo. At hindi lang pag nakikita namin kayo, kapag nakikita namin yung buhay, pananampalataya nyo, pastor, hindi naman natin lagi sila nakikita 24 hours or 7 days sa isang linggo. Pero nakikita namin paano sila mag-post. Nakukuha nyo po? Ibig sabihin, paano sila magsalita. Nakukuha nyo po? Huwag kayong mag-alala, baka hindi na kayo magpo-post o ayaw nyo ako tanggapin na friend. Hindi naman ako judgmental. Okay, alam ko may mga personal opinion tayo.
Pag yung personal opinion, personal lang yun. Pero pagdating sa Word of God, that is final authority. Pagdating naman sa spirituality. Nakukuha niyo po yung point? So, yung word mutual, may connection may connection sa una nag-i-impart, di ba? Tapos ito, yung nag-i-impart siya para magkaroon sila ng mutual encouragement. Ibig sabihin yung word mutual, si Paul humihingi ng encouragement sa kanila. Yes! Si Apostle Paul, totoo po yun. Kaya huwag niyo pong lagay sa isip niyo na si Pastor ang lagi mag-encourage sa inyo. Ako po ay nangangailangan ng encouragement. Pero ang totoo, makita ko lang po kayo na naka-smile, na-encourage po ako. Makita ko lang kayo umatin, na-encourage na ako. Totoo po yun. Kaya pag absent kayo, naiba mood ko. Hindi, naiba mood ko. Hindi, pag kunyari, ganito excited ako, naganda. Hello, naganda. Nako, yung natutunan ko, na ibinigay ni Lord, nako, excited ako siya. Pagdating ko, lilima lang nandito. Tapos, 3 pa doon, late. O, sino ba naman ma-encourage? Yung gahana ko na, ang gusto ko, excited ako, na bago, di ba? And then, sasabi ko, sige na, mag-closing prayer na tayo. O, di ba? So, pare-pareho tayong na-discourage. Nakuha niyo po? So, okay lang ba na maintindihan niyo na si Pastor ay nangangailangan rin ng encouragement? Yes. Ma-encourage niyo ako. Ayaw ko lang mag-mention. Pero lalo na po yung mga bago, ma-encourage niyo po ako. Pag nakikita ko kayo, kung anong post niyo, at kayo personally, na-encourage siya. Okay, kayo Miri. Let us therefore wait every effort to do what leads to peace and to mutual edification. O yan, yung word, mutual. Pag sinabing mutual yan, ano yan, hindi lang isang side. May papasok rin yung thought na ganito, give and take. Mutual yon, okay? Ako magbibigay, ikaw magte-take, pero hindi lang ikaw magte-take, ikaw magbibigay, ako magte-take. So ngayon, pag ako nag-share, ako nagbibigay sa inyo. Nakukuha niyo po, kayo ay ginagawa niyo, nagte-take. Huwag lang kayo puro take. Magbigay din naman kayo. At ang sinasabi ko, hindi pera at hindi lang pera. Magkaiba yun. Na hindi namin ginagawang ikabubuhay namin yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po. Ang ginagawa namin, kung ano pagkatawag sa amin, yun ang ginagawa namin. Pero yung kinabubuhay namin, salamat kay God, binigyan kami ng ikabubuhay namin. Ibig sabihin yung aming kakainin. Okay, salamat. Okay? Para hindi rin ako nape-pressure magturo about tithes. Salamat kay Lord. Kasi hindi kami nabubuhay sa pangangaral. Nasasabi ko kung ano tutuloy yung totoo lang. Nakukuha niyo po. Okay. Yung iba kasi, excuse me po naiintindihan natin, yung iba nape-pressure. Kumbaga ang member mo nga, kuripot ayaw magbigay, mapipilita ka magturo na lang ng ititwist mo, tuturo mo na lang yung tithes para maobliga sila. Nakukuha niyo po yung point. Pero nangyayari, nawawala yung katotohanan doon. Kaya yung mga Christian, is ang tingin nila yung pagbibigay ay obligation kung hindi mula sa pusong masayang gustong magbigay. 'Di ba? Yung cheerful giver, hindi nagiging cheerful giver. Kasi naoobliga. At lahat ng naoobliga, hindi nagiging masaya. Kasi obligado Nakukuha niyo po yung point? Required So nakukuha niyo sana. So, honestly, ito yung totoo. Sa mga bisita namin, hindi kami nagpapa-offering. Pero hindi rin namin hinaharangan yung offering ko. Okay? Hindi namin huwag ka mag-offering. Hindi namin, wala kami ginagawa. Sinasabi namin sa mga bisita, hindi po kayo ang aming kinakausap o sinasabihan. Kung hindi yung aming offering ay para sa mga member yun. Kasi sila ang magtutustos. Parang ang dating, spiritual family tayo. Tayo ang magtutustos kung ano ang pangangailangan ng church. Tayo. Nakuha niyo po? Yung mga bisita natin sila. So, mutual. Dito is mutual edification. Okay? Napapatatag, napapagrow, natutulungan, kung ano man. So, dapat is mutual. Laging mutual. Okay, tuloy po natin. So, let us for harmony and
other up. Okay? So hindi lang ikaw, kundi yung church at yung bawat isa. At sa church, kasama rin si pastor. Sa church, kasama rin yung mga elders. Sa church, kasama yung mga leaders. Means lahat ay kailangan ng bawat isa na ma-build. So, kahit member ka lang, kahit bago ka lang, so ang bawat isa ay pwedeng magkatulungan. Can we read? Therefore, get ready, doing just and open wide our heart to you. As a fair exchange, and take us to the united, open wide your heart to us. Yan. Ano sinasabi rito? Mutual din. Si Paul, gaano ang laki ng pag-ibig niya sa church, sa mga Christian, nararamdaman ni Paul, hindi ganon ang iba sa kanya. Kaya sabi niya, as fair exchange, kung paano ko binukas yung puso ko sa inyo, ganon din naman kayo. Ibukas niyo yung puso niyo para naman sa akin. Ulitin ko lang ha. Sabi ito, we have spoken freely to you, Corinthians. And, sabi niya, and open wide our hearts to you. So sila, at yung kasama ni Paul, inopen nila yung puso nila sa kanila, sa Corinthians. At ano ang panawagan? Tinalon lang natin ng konti. Okay? 12:13. Sabi niya, as fair exchange, maging mutual. Yun ang fair. Maging mutual. I speak to you, my children, Corinthians, open wide your heart also. Amen? Amen. Amen? Amen. So, fair exchange. Yan yung mutual. Next. We have sown spiritual seed, it's too much to Kami ay nag-sow ng spiritual seed. Spiritual ha? Kasi merong literal. Ganito. Kung ano ang tinanim mo, okay. Pag wala kang tinanim, so nag-sow sila ng spiritual seed among you. Sabi niya, it is too much ba if we read material harvest from you? Kumbaga nag-sow naman kami sa inyo, di ba? Sino yun? Sila Paul, okay? Too much ba kung kami ay mayroong material naman na marireceive mula sa inyo? Bakit? Kasi mga nag-full-time sila. Nakuha niyo po? Mga nag-full-time sila. Pero ang kakaiba kay Paul, kaya nga general, ganito rin yung heart ko. Iba si Paul. Talagang yung church na tinuturuan niya, biblically, ang sabi, ang church ang magpapakain sa kanila. Ito nga yun eh. Kaya kung tinanong ko kung context eh. Sabi niya, in the same way, tingnan nyo the Lord has commanded, utos yan that those who preach the gospel, saan kukuha? Should receive their living from the gospel. Kasi magpo-full time sila. Itong kinagandahan kay Paul. Hindi siya umasa pa rin. Nagtrabaho pa rin siya. Grabe ang tindi ni Paul. Ibig sabihin, puyatan. Hirapan talaga. Even though may karapatan siya, yan yung tinatawag na right. Yung right niya, hindi niya ginamit. Okay? Even though may right siya doon, hindi niya ginamit. Okay? Dahil ayaw niya na maging hadlang yon sa iba. Pero pag ginamit ng iba yon, hindi masama. Nakuha niyo yung point? Kasi yan ang nakasulat eh. In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Una, medyo mahabang usapin to. Una, yung totoong nag-share ng gospel ang pinag-uusapan doon. Eh kaya lang, yung ibang church naman, hindi naman nila alam kung totoong church sila. Kaya ang tingin nila totoo. Kaya pinapakain din nila yung mga leader doon. Tama. Kasi hindi naman nila alam eh. Ang akala nila totoo din eh. Okay? Pero ang pinag-usapan dito, yung totoo syempre. Tama po ba? Hindi naman sinabi ni Lord na lahat na nagpipreach, kahit mga mali, kahit against sa aking katotohanan, pakainin nyo sila. Okay? Dahil nangangaral sila kahit mali. Hindi naman yun. Siyempre, yung tunay na gospel ang pinag-uusapan. Kaya lang, ulitin ko, yung mga religion, hindi naman nila alam. Ang alam nila, nasa truth yun. Kaya pinapakain nila yung mga ano doon. So, ito kinuman to, gamitin mo to, walang problema. Hindi nagkakasala at walang mali. Pero si Paul, hindi niya ginamit itong right niya. Yun ang maganda kay Paul. Hindi niya pa rin ginamit. So, ito, mutual din to. Nagsosow kami ng spiritual. Kung kami ay makakarip ng material,
mutual yan. Nakuha niyo po yung point? Kaya namin magturo kasi nagpo-provide kayo ng aming kakainin. So magpo-focus kami sa pagtuturo. So mutual. Okay? Ang totoo naman ganyan. Yung mga eskwelahan nyo, nagtuturo, di ba? Tama? Generally, walang libre yun. Okay? Ang libre yung kaligtasan. Okay? Pero yung kita nyo kahit sa eskwelahan, tinuturuan kayo. Kahit sa mga public, sinasabi nyo libre, libre sa inyo yon. Pero yung teacher, pinapasahuran pa rin ng government. Nakuha niyo yung point? Kasi kung wala talaga, hahanap ng ibang way yun para pagkikitaan nila, tama? So hindi na rin sila makakapagturo. Nakuha niyo po, yun yung mutual talaga. Nangyayari naman po yan. Okay? Given yan, you need to accept. Kasi nandito tayo sa mundo. Nakuha niyo po? Okay. Tuloy natin. Can we read? You were given to do it. The Gentiles have been shared in the Jews, so they only owe to the Jews their material. Makikita nyo, si Paul na to ha, sa Romans, kita nyo, nakikita niya pa rin yung Gentiles and Jew. Nakukuha niyo yung point? Hindi niya sinabi wala nang pagkakaibang Gentiles and Jew, dapat hindi na. Pero bakit hindi mention niya pa? Yun yung sinasabi ko, yung Gentiles at ang Jew, wala na sa kanilang pagkakaiba dahil sinira yung division lang sa kanila, which is the law. Pero still, Jew and Gentiles pa rin sila na naging Christian. Okay? Hindi naman nawala sa kanila pagiging Jew and Gentiles. Kaya dito makita nyo pa rin na may mention niya yan. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Si God, pagdating sa Jew and Gentiles, hindi siya tumitingin individually. Tumitingin siya as a whole. Nakukuha niyo po yung point. Ano ibig sabihin nito? Di ba may mga Jew naman na tumanggap kay Kristo as Messiah? Tama po ba? Yes. Pero bakit ang dating ng scripture ay ni-reject ng Jew? Nakuha niyo po yung point? Ulitin ko. Di ba may mga Jew naman na tumanggap unang-una yung mga apostles? Tama po ba? Yes. At meron rin naman silang mga sinira na naniwala. Tama? Pero bakit ang pagka-mention sa Bible, ang Jew ni-reject si Jesus Christ as their Messiah? Why? Tinitingnan sila as a whole. Okay? Hindi sila tinitingnan as individual. Nakukuha niyo po. Okay? Dapat maaari niyo po yan, pag-usapan natin sa susunod. So, dahil ang Jew ay ni-reject si Jesus Christ, yung Ebanghelyo na balik ngayon, okay, napunta sa Gentiles. So tayo naman ay nakinabang ng spiritual blessing mula sa Jew. And ano bang another explanation, hindi lang yung pagbaling. Kung hindi, ginamit din ang mga Jew, kay hindi mga more specific is si Apostle Paul, si Paul kasi is Jew. Ginamit ang Jew para tayo ay ng spiritual blessing. Yung gospel of grace. Tama po ba? Okay? Dahil sino ang nag-share ng gospel? Okay? Sino ang si Apostle Paul, di ba? Kaya sabi niya, kahit marami king guardians, iisa lang ang tatay niyo pagdating sa Ebanghelyo. Kaya na pinagkatiwala kay Apostle Paul. So, ang mga Gentiles ay nakinabang sa Jew. Alin? Spiritual. Nagkaroon tayo ng spiritual. Makikita niyo naman, ang sabi rito, they owe. So may pagkakautang tayo ngayon sa mga Jew. So tama lang na tayo naman ay mag-share sa Jew, okay, na material blessing. Ano ibig sabihin naman nito? Kung pagdating sa mga preacher, yes, kasi kailangan nila ng living, tama? Papakainin nila yung mga pastor, yung nag-full time, tama? Bakit natin pakakainin ng mga Jew sa material blessing? Hindi po. Kasi ang situation nito, yung mga Jews sa Jerusalem nagkaroon ng tagutong. Nakukuha niyo po? So yung mga Gentiles na sa paligid na naging Christian, nagtulong-tulong sila, okay? Parang sa nasunugan, parang gano'n na natin, nagtulong-tulong sila. Ano ang maitutulong nila sa church sa Jew, church sa Jerusalem, which is ano yun? Church ng mga Jew nga. So, ibig sabihin, tulungan naman natin yung Jew. Yan ang sinasabi, tulungan natin sila. Tinulungan tayo ng Jew na balik sa atin ang spiritual blessing at ginamit ni God ang Jew para sa ating paglago sa spiritual
tayo naman tumulong sa Jew dahil nangangailangan sila, dahil nagkakaroon sila ng tagutom sa Jerusalem. Nakuha niyo po, anong dating yan? Mutual. Tama? At ang isang natutunan natin dito, si God tumitingin as a group. Okay? As a group. Totoo yun. Kahit sa mga Gentiles, di ba sinabi ko sa Bible, pag dumating na yung bilang ng Gentiles, babaling naman ngayon uli si God, pabalik sa Jew. Kaya yung time na yun, ibang dispensation na nauli yun. Yun naman yung umakyat na ang church, dahil kinuha na sa rapture, okay? So magkakaroon ng tribulation, bago dumating yung second coming ni God para sa mga Jew. Yung second coming ni God, hindi na sa atin. Kundi saan? Sa mga Jew. Why? Kasi yung church, and generally mga Gentiles, so kinuha na tayo. Oh, amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. So, totoo ba na tumitingin pa rin si God as a group? Nakukuha niyo po? Totoo yun. Pag-aralan niyo yung sinabi ko. Pag kinuha na yung church, and generally, sa Gentiles yun yung dispensation of grace, nakafocus yun sa Gentiles. Pag kinuha na tayo, babaling na uli ngayon si God sa mga Jew. Okay? Nakuha niyo po? So, yung nireject ng Jew, okay, si Christ, bumaling si God at yung Ebanghelyo papunta sa Gentiles. Ngayon, ang nakafocus sa Gentiles, pag kinuha naman ng ngayon ni God, yung Gentiles, which is the church, generally, Gentiles yun, babaling naman ngayon uli si God sa Jew. So, tumitingin pa rin si God as a group. Okay? Ang nawala lang sa kanila, yung division na naghahati, which is the law. Okay? Na ibinigay sa Old Covenant. Okay? Kasi nasa Covenant of Grace or Dispensation of Grace tayo. Puntahan natin yung Romans. Yan, 14 na lang, 14. Yan, dito tayo magtatapos sa last point. So, ano natin? Verse 11, tsaka ano pa? Verse 12 and 14. Dito ano sinabi ni Paul? I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. Dito meron ng idea tayo makukuha tungkol sa pinagkaiba ng Greeks sa non-Greeks. Pero dito makikita nyo na yung salitang obligated. Nakuha nyo po? Ano sabi ni Paul? I am obligated both to Greek and non-Greeks. Pero pansinin nyo, etong dalawa nito, meron bang isa ritong Jew? Okay? Ulitin ko. Etong dalawa ba nito, meron bang isa rito na Jew? Ang sagot, no. Parehong Gentiles po to. Nakuha niyo po? Wala pong Jew dyan. Parehong Gentiles po yan. Okay? I-search niyo po. Ulitin ko, pakinggan niyo. Parehong Gentiles. Ang Greek is Gentiles. Non-Greeks is Gentile. Kaya ang sabi ko, may makukuha kayong konti. Kaya ang sabi nito, both to the wise and foolish. Ito kasing non-Greeks, ang tawag nila rito sa iba is barbarian. Nakuha niyo po? Ito, mga civilized. Mga nakapag-aral. Ito, parang ang dating mga non-civilized. Nakuha niyo po? Parang kumbaga ngayon, parang konting ganito, yung nakapag-aral is kayang magsalita ng English. Samantalang yung ibang mga nasa bundok, wala ko sinasabi is kaya lang nila is yung native language nila. Parang ang dating, pagdating nila sa city, hirap sila. Nakukuha niyo po yung point? Yung mga Greek, kaya nilang magsalita ng Greek. Nakuha niyo po? Eto hindi nila kayang magsalita. Nakuha niyo po? Pero both Gentiles. At makita niyo yung both Gentiles, obligado si Paul na magturo. Kasi pag sinabing obligado, ibinigay sa kanya yung task. Amen. Ibig sabihin, yung 12 apostles, they are not obligated na magturo sa Gentiles. Ito kumbaga sa Gentiles, hinahati pa. Meron tinatawag na yung time na yun na Greek and non-Greek, which is parang dating wise and foolish, parang dating means civilized at non-civilized. Parang mga nakapag-aral at hindi nakapag-aral. Parang mga taga-city at mga parang ganun ang dating. Rural daw. Pero pare-parehong Gentile. Siya ay obligated. Totoo yun. Kaya yung 12 apostles, hindi sila obligated magturo sa Gentiles.
Dahil sa Galatians, o yan nyo, Galatians 2:9, ito nang sabi, nagkaroon sila kay when James, Peter, and John, Peter po yan, who seems pillar ng church, perceived the grace that had been given to me kay Paul and Barnabas, yan Barnabas, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship that we should go to the and they to the which is Jews. Dito mali yung sinabi ko ng una, mali ang pagkakadeliver ko. Nasabi ko ng una, total sabi ko, total na sabi niyo na kayo ay tinawag sa Gentiles. Sige, punta kayo sa Gentiles, kami naman sa Jew. Hindi. Kundi ang sabi, perceive the grace that had been given to me. Ibig sabihin na binukas ni God yung kaisipan ng mga pillar ng church na sila ay binigyan ng grace, ng task, ng authority na magturo sa Gentiles. Kasi kung hindi na-perceive nila Peter, lalaban to. Nakukuha niyo po? Lalaban sila kanino? Kay Paul. Dahil ang tingin nila, bulaan yan, kalaban natin yan. Pero na-perceive nila, means nagkaroon sila ng unity. Okay? Sige, kayo ay magturo sa Gentiles, kami sa Jew, kasi nakita namin, binigyan kayo ng grace, binigyan kayo ng task at authority. Nagampanan nyo na magturo kayo sa Gentiles. At kami naman, sa Jew. Kaya si Paul, obligado siya sa Gentiles. Pero yung 12, hindi sila obligado. Dahil ang task nila saan? Sa Jew. Clear? Kaya ang sulat ni Peter, dahil obligado siya sa Jew, kaya ang sulat niya, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispersion. Alam niyo yung dispersion? Disperse. Pag may nagrarally, kailangan i-disperse yan. Di ba? Dispersion in, ito yung mga lugar na to. Lugar to ng mga Gentiles na nag-scattered sila dahil sila ay na-exile. So, ang kausap dito ni Peter, mga Jew na na-exile sa lugar ng mga Gentiles. Pero kausap niya mga Jew. Bakit? Kasi si Peter ay obligadong mangaral sa Jew. Mahalaga yan. Ang tawag dyan, context. Kaya pakinggan nyo, pag bumasa kayo sa letter ni Peter, ito mahalaga, isipin nyo, hindi kayo diretsong kinakausap ni Peter. Sino kausap ni Peter? Jew. Ito ang letter nyo. Parang ganito, bigyan ko kayo, no? Sinulatan ko sa pinakamamahal kong asawa, nakikibasa lang kayo, hindi kayo yun, ha? Huwag niyong sabihin na kayo ay maganda sa paningin ko. Isa lang yon, asawa ko lang yon. Pwede? O, hindi kayo yon, ha? Kung kayo ay maganda sa paningin ng asawa niyo at boyfriend niyo, kayo yon. Pero kami, ito, ako, kinakausap ko si Sayan, siya ang pinakamaganda sa mata ko. Okay? Copy? Huwag niyong i-relate sa sarili niyo. Kayo, pag may sulat na naman kayo, sulat niyo at nakikibasa lang din ako. Kaya yung sulat ni Peter, hindi kayo diretsong kausap nun. Ganon din pag sumulat si James. Clear? Lahat ng sulat ni James, dahil yun ang heading ng sulat niya, kausap niya rin is Jew, nakikibasa lang tayo. Kaya pag sinabi ni James na faith and works para maligtas, nakikibasa ka lang. May matututunan tayo doon, pero hindi tayo diretsyo kinakausap. Para hindi natin ma-miscommunicate. Amen po ba? Context ang tawag doon. So, makikita natin, obligado si Paul magturo sa Gentiles. Kaya dapat, ano matututunan natin? Dapat talaga tayong mga Gentiles nakikinig sa ating apostle na ibinigay sa atin ni God at ni Jesus Christ, kundi si Apostle Paul yun. Amen. Okay? Ordained na apostle. At ang nag-ordain, hindi tao. Si God ang nag-ordain at si Jesus Christ kay Apostle Paul. Kaya pag may nagko-conflict, okay, makikinig tayo kanino? Sa ating apostle. Okay, katulad ng usapin ng tithes, kailanman hindi nagturo si Paul ng tithes. Okay? Pero pinipilit nila kasi kinukuha nila sa mga ibang letter. Nakukuha niyo po na hindi naman diretso tayo ang kinakausap. Hindi lang usapin tithes, kundi yung usapin na guaranteed na 100% lahat ng Christian ay yayaman. Guaranteed na 100% na lahat ng Christian ay gagaling. Okay? Wala pong ganun nakasulat. Kung meron kayong ibang nabasa, baka na-misinterpret nyo ang interpretation ng verse na yon.
Nakukuha niyo po kasi si Paul mismo hindi ganun ang pagtuturo niya. Copy po ba? Yun. So, ang tawag doon ay yung iba tinatawag natin na prosperity gospel. Okay? Pero hindi po ganun yun. Kaya doon natin makikita kung sinong pinakikinggan natin. Yan. Ano sabi sa 13? I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that I planned many times. To come to you, but prevent you from doing that. I might have a harvest on you, just a gift among others. Yan o. Okay, ano ibig sabihin? Obligado siya talaga sa Gentiles, kaya gusto niyang pumunta sa Rome. Kasi yung mga Romans ay ano? At sabi niya, katulad ng ginagawa ko sa ibang mga Gentiles. Sa mga ibang Gentiles. So, other Gentiles. Kasi pag usaping Gentiles, kanino? Paul. Kay Paul. Ginagawa ba ng ibang body of Christ ang hindi? Hindi nila nira-rightly divide. Nakuha niyo po? So, pag usaping Gentiles, sino po dapat ang apostle? Kaya nga, obligated. Parehong Gentiles yan, no? Dati nga, hinahanapan ko dapat Jew and Gentiles, gusto ko makita eh. Okay, obligated ang 12 apostle sa Jew. Pero ang pinagkaiba, ito may nag-ano sa akin, napatapos na ako. Sinasabi nila, hindi mo pastor naintindihan yung salitang primary. Ang gusto niyang iparating, okay, primary, yung 12 apostle, nakapokus sa Jew, pero primary nila yon, parang ang dating, secondary, pwede silang magturo sa Gentiles. At si Paul naman, primary niya Gentiles, secondary, pwede siya magturo sa Jew. Mali, hindi totoo. Dahil ang totoo, si Paul ang obligated sa Gentiles, pero pwede siya magturo sa Jew dahil hindi siya pinagbawalan, pero ang task niya, saan? Sa Gentiles. Pero, pagdating sa 12 apostle, hindi papasok yung primary. Obligado sila talaga sa Jew at hindi sila binigyan ng karapatan na magturo talaga sa Gentiles. Isa lang yung tinatawag na exceptional case. Isa lang. Yung kay Peter na nangaral kay Cornelius. And because of that, ginagamit nila yung salitang primary. Pero magkaiba. Magkaiba ba yung salitang primary and exceptional case? Pag sinabi kasi primary, yun ang focus mo, pero pwede rin secondary. Pero pag sinabing exceptional case, magkaiba yung salita na yun. Ibig sabihin, dito ka lang focus, nag-share ka rito, pero exceptional case lang yun. Parang ang dating one time or occasionally, pero hindi secondary. Pero kay Paul, ganun ang kahit kay Paul, ganun din. Talagang, ang ano niya is Gentiles, pero dahil Jew siya, Jew naman si Paul, kaya niya magturo sa mga Jew. Dahil ang unang punta niya sa isang lugar, pupunta siya sa synagogue, yun ay mga Jew. Tapos i-relate niya ngayon niya papunta sa mga Gentiles, dahil lugar ng Gentiles yun. Pero papasok muna siya sa synagogue. Pero yung 12 apostle, hindi pumupunta yan sa lugar ng mga Gentiles para mangaral. Hindi. Nandun lang sila nakafocus sa mga Jew. Kaya magkaiba. Hindi pwedeng gamitin yung word primary. Hindi applicable yon. Okay? Once lang nangyari yon kay Apostle Peter. Okay? So, yan yun. No? So, talagang other Gentiles. Pag usapin Gentiles kay Paul yun. Ito nga, na-mention ko na, dahil sila ay hindi lang nagkasundo, perceive. Nakuha nila mula sa Panginoon. Naunawaan at naintindihan nila na talagang pag usaping Jew, okay, sa 12 apostle at usaping Gentiles kay Paul. Okay? Why? Kasi nga, yun, doon sila obligado. Kaya si Peter ay obligado sumulat ngayon. Saan? Sa Jew. May nabasa ba kayong letter ni Peter sa Gentiles? Oh, ulitin ko para sa nakikinig. Meron ba kayong nabasa na sulat ni Peter, sulat ni James na naka-address sa Gentiles? They are not obligated. They are not. Kaya makikita niyo yung sulat naman ni Paul, saan? Puro Gentiles. Why? Because Paul is obligated para sa Gentiles. Okay? Yan. Gusto ko na matapos eh. Yan, kahit sa sulat ni James, oh. Okay? James, a bond servant of God, the Lord of Christ, to the 12 tribes. Very clear, oh. Scattered. Sino kausap ni James? Jew. 12 tribes scattered. Greetings. Yan yung sulat ni James.
Okay? Yan, papasok yung good work. So, next week na yan. So, maraming salamat. Palakpakan natin si Lord. At ang